is it safe na tawagin ng kriminal itong si Castro at Ocampo? Grabe talaga tong si Coach Oli, kung makapagtanong, mainit talaga kay Castro. Ano ka ba? Oy, Mel B from Hong Kong. Oh, shout out, shout out. Nag-beat pa tayo doon, Mel B. Thank you po Gusto talagang yan talaga ang tanong, kasi alam nyo kung bakit yan ang tanong ko. Kasi mga bastos yung iba dyan. Ultimo presidente tawag kay Pastor Kibuloy, fugitive. Lahat tuloy gaya-gaya. Dapat sensitive kayo sa ganun. Dapat alam nyo na tinawag yung tatay nyong diktador. Tapos ngayon magne-name calling din kayo. Samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi pa nahuhusgahan at nahahatulan ng gobyerno ay ng hukuman. Kung ano-anong tawag na ang sinasabi ninyo, mainstream, vloggers, broadcaster, president, mga politiko ang tawag kay Pastor Kibuloy. Fugitive. Kaya ito po ang tanong ko. Is it safe to say na tawaging kriminal itong si ano? O, pakinggan nyo sagot. Yes, we can call them convicted child abusers. Oh, convicted child abuser. Ngayon, tanong ko, Marcos, o ibang politiko, mga ibang vloggers, especially you, Tamba, yung mga kasamahan mo dyan sa Congress, kaya nyo bang tawagin na convicted child abuser ito? Pakita nyo patas kayo kasi tinatawag nyo yung ibang tao ng fugitive, hindi convicted. Etong kasamahan ninyo, hindi nyo matawag. Kaya nag-aabang kami sa galaw, especially ni Speaker Romualdez. Mawalang galang na po. Makikita namin dito kung kayo po ay may backbone. Makikita namin dito kung kayo ay may karakter, kung kayo ay tama, kung kayo ay patas. Inaantay namin suspindihin nyo ito. Kasi sinuspindin nyo si Kong Tebes na hindi pa naman napapatunayan. Ito, nahatulan na. Anong ginagawa nyo? Kaya nga sabi ko, dapat itong si Castro ay magkusang loob na. Huwag nang kapal mooks. 'Di ba? Kahihiyan niya ng Congress. Kahihiyan niya ng Pilipinas. Meron nakaupong congresswoman na may kasong nahatulan. Child abuse pa. Child abuse, hindi ako nagsabi, korte nagsabi niyan, child abuse. Tapos teacher party list. Hindi ba? Dapat kayo'y nakangalaga ng mga kabataan. Yung pala kayo umaabuso ng kabataan. Anong datingan nyo dyan? Bantay sarado. Diba? So, konting kahihiyan, Romualdez. Suspindihin mo yan. Konting kahihiyan, Castro. Magbitaw ka. Huwag mo na rin antayin si Romualdez. Magkusang loob ka na. Oh. Ay, magugulat naman ako kung hindi nyo tatawaging convicted ito. Diba? Kung makapag-name calling kayo sa isang pastor, ganun-ganun na lang, hindi nyo nire-respeto. Tatandaan po natin, kailangan may respeto tayo sa reliyon. Kahit hindi mo ka-reliyon, mapa-Muslim, Katoliko, Christians, Buddhist, kung ano mang religion, respeto. Nagiging bastos tayo. Ganyan. Pag hindi ka ba member ng isang reliyon, babastusin natin? Itong mga to, Ayun. Pangalawang tanong, dapat na ba silang mag-resign? Eto, na-explain ko na. Nauna na ako. Mga tanong talaga ni Coach Oli. Matitindi talaga. May hugot eh. Dapat ka na mag-resign. Dapat tanggalin ng kamera itong si Castro. Yes, unang-una kay Franz Castro kasi ang ACT Teachers was
party list that supposedly represent the best interests of the children, no? But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na bata, but 14 na IP children. Ulitin ko yung gusto kong diinan yan eh. Gusto kong diinan. Ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na representative na convicted po children, no? But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na bata, but 14 na IP children, ay ba karapat dapat mag-resign na siya, mahiya naman siya. Kasi kung sa ibang bansa nangyari yan, wala nang usapan na dapat pa siya mag-resign o hindi, dapat ura-urada mag-resign na siya kasi wala na siya. Alam mo, minsan ang Pilipino may mga pagkakapalmuks talaga, no? Oo, totoo naman to sinasabi eh. Sa Japan nga, di ba, yung ganyang kahiyan eh, nagsusuicide pa. Hindi ko sinabing mag-suicide siya at alam kong hindi mo kayang gawin yun kasi masyado mong mahal sarili mo. Mas mahal mo sarili mo kaysa dun sa kahihiyan mo, Castro. Yan ang sa tingin ko. So, hindi mo gagawin yun. Pero ibig ko sabihin dito, yung delikadesa, di ba kung sa ibang bansa yan talaga magkukusa na. Dito lang nangyayari ata ito sa Pilipinas eh. Ayaw pa magkusa. At saka yung kanyang pagiging party list at yung kanyang conviction is totally contradicting. Di ba? Yung supposedly na pinagtatanggol niya, yun ang naabuso niya. Eh di ano yun? Bantay sarado. Eh di ano yun? Ipokrito. Buti sana kung ibang kaso eh. Hindi eh. Doon mismo. Kung ano siya. Ano yung party list niya. Double whammy ang tawag ko dyan. Mas lalo kang dapat mag-resign. Castro. Siyang moral authority to speak na sa lahat ng issues na involved ang kabataan kasi meron siyang conviction. Hindi lang kasi siya accused eh. Siguro sabihin natin noon, pwede siyang sabihin na he was falsely accused. Pero dumaan na po sa due process yung kaso niya, no? Yun ang matindi ron. Yun ang gusto kong linyahan. Dumaan sa due process. Dumaan na sa due process. Ito ang nagiging problema natin kay DJ Bantag, kay Tebes, at kung sino-sino pa, kay Guo, hindi dumadaan sa tamang due process. Sa katunayan ay walang due process. Nahuhusgahan na. Ginagawa ng trial by publicity, nahuhusgahan na wala pa man. Kinase close na nga ito ni Boeing dati pa eh, di ba? O, tingnan mo, kung mauuna pa siya. Case close na to, nasa investigasyon pa lang. Ganyan mag-command si Boeing. Ganyan sila sa administrasyon. Hindi dumadaan sa due process, naturingan pa namang mga abogado ito. Pero itong conviction mo, ikaw convicted, nakatulang ka, dumaan sa due process. Kaya lahat po ng ingredients, ando doon na. Wala na tayong mairereklamo dito. Nagkaroon ng presentation ng evidence, nagkaroon siya ng right to present her own evidence, but at the end of the day, the court found that she is guilty together with 9 other people, including sa Toro Campo, of abusing the rights of children. So ano po ba yung mukhang ihaharap ni Castro sa Kongreso para sabihin na I am fighting for the rights of children kung siya mismo ay convicted ng child abuse? Yun, di ba? Ikaw nakikipaglaban sa bata, ang inabuso mo bata. At saka hindi magandang imahe po yun. Kasi siyempre, baka mamaya, hindi natin alam, baka mamaya meron pa silang makumbinsi na pinagtatanggol na naman ang mga kabataan. Kasi yan yung party list nila, di ba? Oh. Dapat, tinatanggal nyo na rin yung sa partido nyo. Mismo yung partido nyo ha, yung party list nyo, meron naman kayong pwedeng ibang paupuin dyan eh. Hindi lang naman siya. Kasi kung kayo ay talagang party list, yan ay partido. Yan po ay marami naman kayo. Yan po ay parang isang, paliwanag natin in layman's term, yan ay parang isang grupo na meron kayong advokasya na ipagtanggol ang kabataan. Kayo mismo dapat na party list, nagkukusang loob na kayo na tinatanggal nyo na yan. Kasi paano may maniniwala doon sa partido ninyo
na kayo'y tagapagtanggol ng mga kabataan kung merong nahatulan sa gitna ninyo, convicted na hatulan ng child abuse. Paano pa kayo magiging efficient niyan? Paano pa kayo magiging epektibo? Kung kayo talaga ay para sa inyong advokasya at hindi sa isang personalidad, tanggalin nyo yan. Kung naniniwala kayong tama yung inyong advokasya, ituloy ninyo. Hindi nyo ba kayang ituloy yung advokasya nyo nang wala iyang si Castro? Di ba? Ito'y kahihiyan lang ni Castro, kahihiyan ng mga kapartido niya sa party list. Kahit si Romualdez dapat nga si Marcos nag-uutos na rin dyan Inuutusan niya na yan. So, abangan natin kung anong kagaguhang gagawin. Ito lang, pakita natin to Kasi mas maganda ito Merong mababasa ACT Teachers is a party list that's supposed to represent the best interest of children. Maliwanag. But having a party list representative na convicted ng child abuse, dapat lang na mag-resign siya. Mahina naman siya. Ito yung pinunto natin kanina na sa Tagalog, in layman's explanation, yung party list ninyo ay pangangalaga, pagtatanggol sa mga kabataan, sa mga bata. And yet, yung leader ninyo, convicted hindi haka-haka, hindi kwentuhan, hindi marites, hindi fake news ng vlogger. Korte. Sa katunayan nga, dapat nga, masuspindi pa itong si kasi parang pinapalabas niya, sinisiraan niya. Yan po ang sinabi ni Attorney Marlon sa amin kagabi. Parang sinisiraan niya ang hukuman. Kine-question niya ang kredibilidad ng hukuman. Kine-question mo, mambabatas ka? Dapat ito ay tinuturuan at dinidisiplina din ng korte. Anong klaseng mambabatas ka, sinisiraan mo yung hukuman? Ay, di ba maling-mali? Ito pa. Saglit kung sinabi ni Franz Castro na siya ay tumulong lang or nag-rescue para saan? Dapat ang mag-rescue dyan ang mga parent. Pero bakit ang humabol sa inyo ay mga parent? Kung kayo nga ang nag-rescue, bakit kayo ang hinahabol ng IP community at mga tribal leader nila? Kaya ito si Franz Castro, nuk-nukan ng sinungaling. Nire-rescue nyo? Mga magulang. According to Attorney Marlon, Marlon Bosantog, ang humahabol sa inyo mga magulang. Yang nire-rescue nyo. Dinuknukan kayo ng ng fake news. Yung IP community, mga tribal leader nila, kayo ang hinahabol. Di ba? Nire-rescue nyo saan? Nire-rescue o nire-recruit? Nagtatanong lang po tayo kasi hindi ko maintindihan Anong purpose na magdadala ka ng maraming bata? Na ang rason nyo ay nire-rescue nyo. Nire-rescue nyo kung saan? Anong motibo ninyo? Saan nyo dadalahin? Hinahabol ng magulang ang nagreklamo. Tanong lang, Castro, anong motibo nyo? Anong purpose nyo, di ba?